Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Hindi ko po sinasabi na mahusay ako, hindi ko sinasabi na sobrang talino ko, hindi ko po sinasabi ang bagay na ito dahil sinusuportahan ko po at ako po ay fan ni Vice President Sara Duterte o ng mga Duterte. Sinasabi ko ito at sasabihin ko ito sa inyo, this is because hindi po kasi mababaw kapag ako po ay nag-analyze ng isang bagay. Isa nga po si Congresswoman Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro sa mga tatayo bilang prosecutor sa isinampang ika-4 na impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Kanya pong pinag-aralan, kanya pong ipinaliwanag ang isa sa mga articles of impeachment na gagamitin po nilang grounds against Vice President Sara Duterte. And ito po ay ang betrayal of public trust. Okay? So, para sa aking, based on my opinion, noong naging secretary po si Vice President Sara Duterte, ang Department of Education po ay ginawaran ng Commission on Audit bilang top 1 most trusted government agency. So, ibig sabihin, wala pong ginawang kalukuhan ang Vice Presidente. Wala pong ginawang pagnanakaw, wala pong ginawang any crime para siya po ay mapulaan sa kanyang pagiging sekretarya ng Department of Education at sa pagiging pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. So, bakit betrayal of public trust ang isa sa mga articles of impeachment na ginamit at gagamitin laban sa kanya? Let us define first. Betrayal is the act of breaking someone's trust or confidence or the feeling of being harmed by someone's actions. Nasaan po dyan yung paninira na sinira nga po ni Vice President Sara Duterte yung tiwala, yung confidence sa kanya ng taong bayan? In fact, ginawaran pa nga po ang kanyang opisina bilang most trusted government agency ng Commission on Audit. Okay? So, ako po kasi bilang law student, napakalalim po. Hindi po ako nag-i-interpret ng mga literal na bagay. Bagkus kapag ako po ay nag-interpret, pinag-aaralan ko po yung bigat. Pinag-aaralan ko po yung substance ng isang aligasyon. Pinag-aaralan ko po kung gaano kabigat yung mga gagamitin kong ebidensya sa isang tao. So, hinahanapan ko ng butas. Paano nga ba sinira ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng sambayan ng Pilipino? 31 million po ang bumoto sa kanya nitong nakaraang halalan. Kaya nga, siya po ay naluklok bilang isa sa kauna-unahang mataas na opisyal na kung saan ay kauna-unahan po na nakatanggap ng napakaraming boto. Ibig sabihin, ganyan po karami ang taong naniniwala sa kanya. Then how come that she betrayed the public trust on that matter? Okay? So, ito po yung isa sa mga tinitignan po natin. Nung nakaraang taon ay umamin po itong si Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. Nalaman po natin yung krimen o yung kaso na isinampa sa kanyang asawa, Meron pong kasong rape na isinampa sa kanyang asawa noong panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tahasan po niyang inamin sa publiko na itinago niya ang kanyang asawa.
Siya po ay isang public servant, no? Yung asawa po niya ay mayor sa kanilang lugar sa Batangas. Kinasuhan ng rape. Ang sabi po ni Attorney Jinky Beatrix Luistro ay perpetrated daw o gawa-gawa lamang yung kaso laban sa kanyang asawa. Siya po ay isang abogada. Doon sa dalawang elemento na sinabi niya, gawa-gawa lamang daw yung kasong rape laban sa kanyang asawa. The fact na alam mo na ito ay gawa-gawa lamang, hindi ba bilang isang abogada mas ipaglalaban mo ito? Kasi nga, sasabihin mo sa publiko, ipakikita mo sa publiko, confident ako na ang kaso na inihain ninyo sa aking asawa ay peke, walang katotohanan. Hindi po nanggahasa ang aking asawa. Confident po ako dyan. At dahil confident ako bilang isang asawa at bilang isang abogada, ipagtatanggol ko ang aking asawa. Di ba? Ipagtatanggol ko ang aking asawa. So ang ginawa po ni Congresswoman Jinky Beatrix Luistro, itinago niya sa batas ang kanyang asawa. Kung ako po ang nasa katayuan ng kanyang mga kababayan, yan po ba ay mas masasabi nating betrayal of public trust? Para sa akin, oo. Kasi nagtiwala ako na ikaw ay isang abogada, nagtiwala ako na yung asawa mo ay wala talagang ginawang krimen. Nagtiwala ako na inosente yung asawa mo. Nagtiwala ako na ikaw ay isang abogada na ang gagawin mo ay ipagtatanggol ang mga naaapi, ang mga kawawa. Pero sa halip na gawin mo yan para i-boost mo yung iyong credibility bilang isang abogada, ano ang ginawa mo? Itinago mo ang iyong asawa sa kamay ng batas. Hindi mo hinarap. For me, that is one of the consideration na mas masasabi kong mas sinira mo yung tiwala ng iyong mga constituents. That is betrayal of public trust. Diba? That is betrayal of public trust. Yung isinasampa ninyong kaso laban kay Vice President, hindi pa napapatunayan. Hindi pa napapatunayan dahil unang-una, iba naman yung pinag-usapan ninyo sa Kongreso. So, Attorney Jinky Beatrix Luistro, ipaliliwanag ko sa iyo. Gaano ka ba katagal kumuha ng abogasya? Ako po, estudyante pa lang, hindi pa po ako graduate. Pero bakit parang napakababaw yata ng pag-interpret mo sa ating saligang batas? Napakababaw. Hindi ba pwedeng mas galingan mo pa dyan sa Kongreso? Nagtitiwala ako sa iyo kasi abogada ka eh. So dapat you should possess high level of credibility. You should possess high level of credibility and integrity as a lawyer or as a public servant. Hindi ka dapat sumasama sa ayon o alam niyo yun, yung umaayon sa hindi tama. Kasi nga, sabi mo, ng panahon ni Duterte, anong ginawa mo? Nanahimik, di ba? Dahil takot ka. Very simple. Yun lang guys. Salamat.